So ayun, good morning mga guys. Nandito tayo ngayon sa Kilbay Bridge. At pauwi na tayo ng pauwi na tayo ng Maynila. Ayan yung motor natin, oh. Grabe, ang taas dito. Nakakalula. Pero may mga talon-talon dito eh. Ayan yung motor natin. Bakbak na naman pa Maynila. Battery operated na CDI. Ay, may TMX din, oh. Shout out TMX users. Alright. Pamaynila din yata yun, ah. Ayan, ito yung Kilbay Bridge. Dito tayo lagi nag-uumpisa magbukas ng camera. Medyo maulap yung panahon, no. So yun guys, babakbak na tayo. Pagas ako ng Tagkawayan. Okay naman guys. Maganda naman yung play, yung nirepack ko nung nakaraang araw. Ayos, maganda na. Ganda ng play ng shock natin, malambot. Medyo malambot din yung gulong para suwabe. Ayan. Hindi ko tinigasan yung gulong para suwabe-suwabe sa lubak. Let's go. Yeah. Palaban na naman yung natin motor sa lubakan. Lambot ng shock. Bagay na bagay to dito sa may parte ng Tagkawayan to Tagdilaw. Chill ride lang tayo mga kasabwat. Kasi alam nyo naman, pagpabalik hindi naman ako nagmamadali. Kaya nga maaga yung alis natin. Kasi hindi naman ako nagmamadaling makarating. Tamang lang, chill lang, chill ride lang. Mas maingat na takbuhan para safe tayo makarating. Basta tayo sa mabilisan kasi hindi naman talaga mabilis tong motor. May limit ito eh. May limit. Hanggang lang to, 90 km/h. Pagka inisandaan mo na, hindi na maganda yung makina. Hindi siya healthy sa makina. Kasi ang tono ng sprocket ito pang low speed lang. Pati yung panggilid pang low speed lang din. Kaya hindi natin pwedeng sagarin sa 100. Nagkakaroon ng problema tayo sa makina niyan. Masyadong may stress. Nag-umpisa tayong bumiyahe ay 7:30. Nakarating tayo doon alas 7 ng gabi, 12 oras. Kasi siyempre patigil-tigil, mas maraming pagtigil. Pahinga. Enjoy lang natin itong biyahe. Kasi para solid yung biyahe. Picture. Wala kayong masyadong kasi Merkulis. Wala masyadong sasakyan. Weekdays eh. Approaching bayan ng Tagkawayan, Quezon. Gasoline unleaded 300. Oh yan guys, malapit sa puno. Abot na yan, sobra pa. Sobra pa yan. Hindi na tayo mababa. Mga para pagas. Merienda pa. Pang merienda pa tayo. Sobra pa pala. Alam ko wala nang gas. Let's go guys. Ay, nagkakamali ako Nagkakamali ako ng shifting guys. Kasi hindi ko ito ginamit nung nandito ako sa Bicol. Ang ginagamit ko yung isa kong motor na Yamaha. Nagkakamali ako ng shifting. Imbis na padagdag, pabawas. Walang Diyo. Yan, dito na tayo sa may unang lubak ng Tagkawayan. At lalaruin natin to. Wow! Hindi ko masyadong ramdam yung yung dito sa unahan, yung bounce, yung lakas ng impact. Yun lang yung guys, oh. Ang grabing mga lubak dito. Ito guys, yung kinakain namin ng bata pa kami. Tubo-tubo to eh. Hinog na, oh. Matamis to eh. Nakain namin to. Sarap. Yan, ito tubig. Ginagamit namin pambala sa tirador. Nakagalaw yung top box. Sobrang lubak. Dito pa lang tayo sa Tagkawayan. Tagkawayan, Quezon.
Jumenggi lang ako at nahihina ako kanina pa eh. Yan. Ay, hindi pa pala ako nakakapag-gloves. Yun lang. Na-overtake pa. Langanin eh. Ayan o. Ito yung mga mahirap na dito guys oh. Ayan o. Nakaamat yung simento. Ayan o. Ito o. Iba na yung ano naman idol oh. Mabigat. Iba na yung plane shock. Patagilid na. Ay grabe oh. Taga-taga-tang. Oo. Oo. Hindi. Ito yung daan papuntang ano guys, Daet. Ayan, kabila na yan. Pero hindi pa rin tapos yan. Pagkatapos yan, ang bisa ng biyahe papuntang ano, papuntang Daet. So, andito na tayo guys sa may boundary ng Santa Elena, Camarines Norte. Pag tatagos na tayo ng Tagkawayan, Quezon. Ayan. Pahinga muna tayo. Ayan guys, tatagos na tayo ng Tagkawayan, Quezon. Laban na laban yung TMX natin oh. Laban na laban. Daming nang lubak ng ano, sinalubong. Ayan. May tagas. Wala. Kala ko tumagas na eh. Matibay pa yung olisil ah. Matibay pa yung olisil ng ano, kung may alog. Wala. Parang nagganay, parang nag-motocross. Walang Diyo. Grabe yung daan dito guys. Tagkawayan, Quezon. Ayan, ito yung boundary oh. Camarines Norte. Papasok na tayo ng Camarines Norte. Santa Elena na. Tapos ayan. Grabe. Dami kong hulog sa lubak ah. Yari. Natagos kaya tayo ng ano na ito, ng walang aberya hanggang Maynila. Bagay, wala naman akong karga. Yan lang. Ay. Ayan muna tayo. Madilim yung panahon, no? Alright. So, ngayon mga kasabot, share ko lang sa inyo yung mga konting advantages ng mga pantra na motor pagdating sa long ride. Okay, ang pinaka-unang advantages ng mga pantra, matibay yung mga bearing. Okay, matibay yung mga ano nito, matibay sa lubakan. Kahit isagasa mo, hindi basta-basta bumibigay ang mga bearing nito, pati yung mga oil seal, kasi ang disenyo nito ay pangkargahan, pang-tricycle, kaya yung mga nilalagay dito na ano, mga bearing makukunat. Hindi basta-basta aalog sa mga matitinding lubak, pati yung oil seal hindi basta-basta mababasag. Plus, kapag ganito, lalo na 125 yung mga motor nyo, basta nasa tamang tono ng carburetor guys, matipid sa long ride, lalo na pagrektahan yung takbo, matipid. Kumukonsumo to sa akin ng 62 km per liter. Oo. Tapos ang isa pang maganda rito, hindi ka mapipil sa magpatakbo ng mabilis. Oo, di ba? Hindi ka masyadong makakapag mabilis kasi hindi naman to design sa mabilis na takbo. Kaya medyo ano tayo sa aksidente. Medyo iwas tayo sa aksidente kasi may limit lang yung speed nito eh, lalo na pag makakita low speed. Karaniwang takbo lang nito 90 km per hour. So hindi ka abilisan. At saka hindi ka matitrigger kapag ka may nag-racing sa'yo. Alam mo yung limit ng motor mo. Unlike pagka alam mong matulin yung motor mo, pagka kinantik ka ng ano, ng kapwa rider ay kung medyo ano ka, medyo papatulan mo. Yun, kaya nagkakaroon minsan ng aksidente. Mga patula sa racing. Ito, kahit anong gawin mo ditong tiga ng throttle, hindi ito aabot ng 120 km per hour. So umabot man siya, prone naman sa makina. Kaya yung disiplina mo sa kalsada madadagdagan kasi nga alam mo yung limit ng motor mo. Ayan, mga advantage ng mga ganitong pantra. Tsaka hindi ka gaano manghihinayang idaan sa mga lubak kasi mababang cost ng maintenance nito.
Bale, adjust ka lang ng kadena, lagay-lagay ka lang ng langis sa front shock. Yan, kaya-kaya mong i-DIY. Unlike sa mga yung ibang scooter type, yung ibang high-end na motor, medyo mataas yung cost ng maintenance. Kaya medyo alanganin yung ibaldog sa mga lubak na daan. Kasi makapaisip ka sa gastos. Pero kung may budget ka naman, ba't maisipin yung gastos, di ba? Yan lang yung mga advantages na ito. Ngayon nga lang, may disadvantage din. Lalo na sa speed, hindi ka ganun ka, yun nga, medyo matagal-tagal yung biyahe. Unlike sa may mga top speed na motor na nakakapabilis din yung biyahe. Yun nga lang, disadvantages. Pangalawa, disadvantage, hindi ka pwedeng magbabad ng takbuhan. Hindi naman siya mag-overheat. Ang problema nito yung mga sa loob, gaya ng stator. Kapag dahil nga wala tayong oil cooler, nakaasa lang tayo sa hangin, prone sa sunog yung stator. Kasi sa sobrang layo ng biyahe, umiinit yung langis sa makina. Ayun, natatamaan yung stator natin. Halos karamihan sa mga ganito na Pantra, medyo nagkakaproblema lang sa stator kapag ganitong mga long ride. Kasi nga sobrang init ng makina kapag rektahan. Kaya ang nangyayari, kailangan mo magpahinga ang motor. Tapos pangatlong disadvantage, kung hindi ka naka-tubeless na tube type, pag nadali ka ng alambre, singaw agad. Unlike dun sa mga ibang motor na naka-mags, naka-tubeless, kahit nakaapak ng gulong, hindi basta-basta mapaplat kasi may silat. Ito, kailangan mo talagang mag-iingat sa mga hindi mo naman alam kung nasaan yung mga makakatusok sa'yo Kaya yan disadvantages ng mga ganito na Pantra. In my case, hindi pa naman ako nakakaano ng masyadong mga masasakit na madala na aberya dito sa motor na to. Kasi nasa sa inyo naman din yan guys, kapag babiyahe kayo, kailangan kahit anong motor mo, mapa-scooter man yan, scooter o Pantra or kailangan i-check natin yung mga motor natin sa mga biyahe. Bago bumiyahe ng malayo, kailangan check natin ikutan natin yung motor, mga power supply, yan, importante yan, oil, hangin, yan, kailangan check na check yan. Kasi pag may na-miss ka dyan na isang components, kakaroon ka ng problema sa malaking biyahe. Yung mga plat na paplatan, okay lang yan, normal sa biyahe yan, kasama yun sa Kaya guys, dahil tube type ako na motor, may bawon akong interior, may bawon akong pambaklas. Ayan, may mga bawon ako dyan para kung sakali mo na platan, pambaklas ako, pampalit ng interior kung sakaling nasa alanganin. Pero meron namang madadaan ng vulcanizing, bakit ikaw pang magbabaklas, diba? Mga alanganin lang, kumbaga pang save lang. Tsaka isa pang disadvantage, walang compartment itong mga Pantra natin guys. Pag wala kang top box, wala kang masyadong lagayan ng gamit. Kaya kailangan talaga may top box ka. Kailangan yan. Hindi kagaya ng mga scooter type, may ibang motor, malalaki ang compartment, kahit walang top box, pwede. So yun lang mga kasabot, yun lang yung mga advantage at disadvantage. So nating naranasan sa long ride. Tatagal-tagal ko na nagbabiyahe, nakaka-discover tayo ng mga advantages at disadvantages itong motor na to, yung mga ganitong Pantra type. Kaya yung mga iba nagtatanong kung pwede daw ibiyahe itong mga ganito sa malalayo. Pwede guys, pwede. Basta alam mo lang yung basic components, kung paano, basic science sa mga ganitong motor. Wag kang basta-basta lang babiyahe o gagamit. Kailangan marunong ka rin magkumpuni. Kasi masiraan ka man, kaya mong gawin. Wala naman ito masyadong kapag ka nasiraan ka. Isang advantage din yun sa mga gantong motor. Pag nasiraan ka, kaya mong gawin to. Lalo na pag pumalya lang yung wag lang sa loob ng makina talaga, bumigay. Hirap na yun. Pero pag mga sa power supply, kaya diskardihan yun. Alright, so yun lang mga kasabwat.
Balik na tayo sa biyahe. Yan ang handaan dito, sa parting papasok ng Calafag, medyo okay na. Sementado na yung mga dating matutulis na lubak. At maganda ng takbuhan. Pag ito natapos, mabilis na ang biyahe pabigol. Pati yung Tagkawayan. Kasi yung Tagkawayan guys, parang matatagalan yun kasi wala pa nag-uumpisa dun eh. Nahayaan pa yata nilang mabulok na matindi yung mga ano dun. Dito medyo iba-iba. Ayan, espalto, tinapalan. Nakatulong din naman yung tapal. Kahit pa yung remedyo ni Vince Diesel, medyo nakatulong sa atin mga biyahero. Ito, ganda na dito. Ayan, diba? Ganda na. Malapad na, tapos simentado. Ayan. Pag yan natapos, ganda. Basta pagdating niya sa may unahan na yan, pag pumaspas, ayan gaya na Bubog! Pag pumaspas ka dito, yari ka. Ayan malalim dito. Ayan malalim dyan Ayan Hop. Kinayod dito. Pangit gulungan to pag gantong kinayod Maano sa goma. Sa naka-slide yung goma. So ayan, nandito na tayo ngayon guys sa bypass road ng Gumapa. May YTX sa hulihan natin. Shout out YTX. Unahin natin YTX. YTX. Shout out sa lahat ng YTX users. Malupit din yung motor na yan. Isa din sa matulin. Kahit naka-stock sprocket, stock set. Tapos tahimik pa yung makina. Shout out YTX Yamaha 125. Tingin natin sa ahunan kung sasabay, makakasabay tayo sa ahunan. Malakas ang torque ng YTX pero naka-push rod tayo. Tingnan natin kung malakas niya sa ayan. Ahon na to ahon na. Subukan natin ang YTX na ito. Bumelo. Yan, bumelo. Baba natin sa third gear. Lakas din sa ahon nakabelo na tayo. Pag nakabelo na to iwanan natin yung sahon. Tinta. Iba yung sahon. Iwan sa ahon yan, pero sa patag babawi yan. Maano kasi ang yan guys, high speed ang panggilid ng YTX. Naka high speed yan yung mga stock. Kaya pagdating sa ahonan, malakas siya mamahon pero mabagal. Kailangan niyang bumelo. Parang yung isa kong motor na Yamaha, ganyan din yung ganyan yung settings niya. Pero sa patag sigurado iwanan ka niya sa patag. Kahit ang niya na ay 1445, mabilis siya sa patag. Tokas. Grabe dito. Tarik. Sarap dito pag nakabike. Tapos biglang rotondo. Hintayin ulit natin ako YTX. Hintayin ulit natin. Hindi natin sa ahon. Yan, nakabelo niya. Nakabelo.
Para malaman nyo yung KTX. No. Sabihin nyo ano lang, sabihin nyo malakas yung ano. May ano talaga yan, subok na yung Yamaha guys. May motor din akong Yamaha nakakabilis na sa patag, nakaka-overtake. Rusi! Shoutout Rusi! 125. May aso. Gangster na aso. Bumabagal siya sa ahon. Ano? Yan, torque. Kailangan natin ang buwelo dito. Nakasegunda dito mahaba itong ahon na to makapasok tayo dito ng segunda kwarta no. Tercera. Ayan, mahabaan yan, ahon na yan. Tuwid pa. Ayan. Pagdating doon, nakasegunda na tayo yan. Segunda yan. Kaya pa yan, third gear. Ayan, hindi, kwarta. Ayan, papasok natin third gear. Third gear. Kaya third gear. Kaso may ganun. Diba? Nakakaugang manay. Ayan yung KTX na wala. Ayan likod. Let's go. Tara, kape. Okay, salamat. Goto. May gotohan din Kaso ang init naman kung magagoto ka. Meron na rin ditong kainan sa kabila Bentos. Thank you, come again. Ano yung barangay? Barangay Pitipeu-Peu. Ayun ganda Wow. Asul na asul. Parang wala sa Maynila ngayon Ano yung windmill? Parang windmill yun may windmill na dun ang galing nilalagyan ng windmill kala ko sa Tanay lang yung may sabi yung bulusok dito guys mong ibaba yung gear mo dito. Hindi nga kakayanin ng preno pag nagbabad ka dito sa preno. Pag yung bago-bago ka sa scooter tapos ginamit mo, hindi mo alam yung engine brake, naku, yari ka dito. Overheat ang mo dito, brake pad. Windmill nga guys, ayun windmill nga yung nado sa may bundok na yun. Meron ng pakpak yung dalawa yung isa, dalawa pa lang yung pakpak. Pakpak LC pala. Bakit pakpak nilipad yung LC, di pakpak. Nilipad yun pagka may pakpak. Thank you, come again Claradel, Quezon. Yes, nilagyan naman, wala pa namang siguro mahangin dyan sa part na yan. Maganda yan para nakakaano na sa kuryente. Pagkukunan na sila ng kuryente dyan sa isla na yan.
Ganda ng dagat oh. Linaw. Masarap dito maligo oh. Part na to oh. Ah, may current. Ayun oh. May current yung tubig. Sunod, atimunan na tayo. Sa atimunan pala kung mga stop over. Ay hindi, wala signal dun. Dapat sa may signal para makakapag ano. So ayun mga guys, stop over muna ako dito sa may Gumaka. Pero papasok na yan ng ano, yung part na yan. Papasok na yan ng atimunan. Mga 12 kilometers. Pahinga muna ako para lumamig-lamig. Lumamig-lamig yung klima. Mahangin guys, mahangin. Baka tayo masagasaan eh, kaya ako palingon-lingon. So pahinga muna, papahingaan ko muna yung motor. Para ano, hindi naman tayo nagmamadali eh. Ayan o. Kasi alam nyo naman yung charging coil nyan, hindi na ganun katikas kasi nga battery operated yan. Kaya kailangan natin magparapahinga, baka mamaya biglang tumirik. Yun naman. Para ano lang, para napapahingan yung ano, yung init ng makina. Hindi masyadong ma-stress. Hinga muna. Hindi pa naman nagugutom, mamaya na. Tapos pagka-pahinga, bakbak na ulit. Alright. So ayun guys, pabakbak na ulit ako. Nagpahinga muna ako dito sa may part ng ano, Floridel, Quezon. Pasok na yata, ay lagpas na, Katimunan na yata to. Pasok ng Katimunan. Pahinga tayo ng 30 minutes. Ayan, nakapagpahinga na. At sa mga nagtatanong pala guys ng size ng gulong natin, ulitin ko na naman guys, 3.0 yung 3.0 itong hulihan, layer Raptor type. Ay hindi, Duratar ito eh, 3.0. Yung sa huli, ay sa una 2.75, ito yung layer Raptor. Ayan, layer Raptor, naka-stack yung clearance ng fork. Ayan. At ito, naka 345mm na shock. Kasi hindi pwedeng i-stack kasi tumatama sa tapaludo. Yung size ng ano natin, sprocket 1540 yan guys, 1540. So may mga hindi pa kasi nakapanood ng vlog ko din sa nireview ko yung ano na yan, yung gulong. Ayan idol, nasagot na natin sa mga nagtatanong. 2.75 by 18, 3.0 by 18 yung huli. So ano ba yung dahilan bakit hindi ako nagpapalit ng ano, ng rim? Unang-una guys, wala akong budget. Kasi kapag ka nagpalit ka ng rim, marami kang papalitan dyan. Rayos, goma, interior, lahat papalitan mo yan. Tapos magpapalit ka rin doon sa hulihan, rayos din. Tapos magpapalit ka rin ng goma. Sayang naman tong goma na to, makakapal pa. Tsaka kahit mapudpud yan guys, hindi muna ako magpapalit. Kasi anong advantage kasi nito, itong rim 80, nasabi ko na dati, putik-putik ko, mataas yung clearance, mataas yung ground clearance niya, at saka stable yan sa lubak. Laban na laban niya sa lubak. Kaya hindi muna ako nagpapalit. Maganda sa long ride to guys, pag ganyan yung rim nyo kalaki. Magbaho lang kayo ng interior, saka pambaklas. Lalo na kung hindi kayo naka tubeless, tube type kasi ito eh. Kaya meron ako ditong baho sa interior, saka makapambaklas, para kung sakaling maplatan sa mga alanganin lugar, eh hindi tayo mahirapan. Alright, so yun lang guys, nasagot ko na ha. 2.75 by 18, 3.0 by 18, 1540 yung set ng sprocket. Ayan, nag-extend tayo ng side stand at saka center stand para may matayo natin yan. So tara, let's go. Ayan, one click, malakas pa rin yung battery. Na, let's go. Let's G. Dito tayo sa may Bituka Manok guys. At maganda yung panahon dito ngayon, malilom. Maganda yung daan mo ganito oh.
Mula Bicol hanggang Maynila, ganito ang dadaanan mo. Sarap, lamig. Ano to? Cebu, Philippines. From Cebu, layo grabe na, ibay. From Cebu. Wala na yung tools dito. Patay na. Pinaka-version nabuwal. Buena Vista spot. Taas. Lagpas na tayo ng Katimunan, guys. Oh yeah. Lubak to Manila. Haba niyan. Ayan guys, ang kapal ng ulap sa bundok. Bundok Banahaw. Tayo ngayon sa may bypass ng Luciana. Bintulin naman ng TMX natin guys. 100 km na. 100 km na ang putik. 60 na na, 60. Biglang papalo ng 80 yan. 80. Ayun na, 80 na. 80. Ayun na, 100 agad oh. Pandit na yan. Grabe man yan. 1540 na sprocket seat na sandaan. Possible eh. Kalokohan ano. Ayan pala, welcome to Barangay Aliliw, Pitipeu-Peu. Aliliw, Pitipeu-Peu. Tayo guys ng Luciana. Pakita ko lang sa inyo guys yung tools kong dala. Ito. May 17, 22, may pambaklas ako dyan. Ayan. Tapos may 12 Gs. Tapos dito yung mga spark plug. Pangkalas ng spark plug yan guys. Dahil nga lumubag to. Lumuwag to guys ngayon oh. Yan, lumuwag yan. Tsaka ito, lumuwag din. Higpitan ko. Yung panghigpit dito, nandito. Ito, toolbox. Ayan. Ayan oh. Ayan. 30mm yan guys. 30mm. Ayan. Buti na lang. Mayroon tayong ano. Kaya importante guys, may dadala kayong tools. Kasi pag may mga lumuwag dahil sa lubak, may panghigpit kayo. Ayan o. Mahigpitan ko na. Mahigpit na. Lumuwag eh. Baka kasi, tingnan natin. Wala naman. Walang tagas. Basta ang gulong. Okay naman ang gulong. Tara. Ayan yung ulan o. So ayan guys. Pabakbak na ulit ako. Okay na. Nahigpitan ko na. Check na. Checkmate na. Walang ya. Dali tayo dun ah. So nahigpitan ko na guys. Kaya pala lumuwag to. Lumuwag din yun. Plastic. Kaya importante guys na may dala-dala tayong tools. Yung mga basic tools. Yung mga pang outer parts na tools. Kaya may dala tayo niya kasi pag may mga nagululuwag na tornilyo, may higpitan natin. Importante pag malayo ang biyahe, lalo't ganito yung mga dinadaan ng ating bukid-bukid. Wala ka mahiraman dito ng ano, wala ka mahiraman dito ng tools. Mayroon din akong interior na dala. In case na matapat tayo sa walang vulcanizing na malapit, imbis na magtulak tayo, magbabaklas na lang tayo. Buti na lang napansin ko. Kung hindi ko napansin na naglag na yung tornilyo, naku, mahihirapan tayo makakuha ng ganyan. Ganda pa man din ang kurbahan dito. Dito na tayo guys sa may paakit na tayo ng ano, yun o, maditak.
At ang oras ay alas 2 na. Ang bilis ng oras ah. Hindi alas 2 na agad. So magpapahinga muna ako. Pahinga muna tayo. Sakit na ng punan ko. Wala magpahinga. Bago tayo sumabak sa matinding trapikan, papahinga muna tayo. Alright, Pilalia, Rizal. Nag-overshot doon o diretso. Diretso park. Alright, nakakain na. Nakapagpahinga na ng 30 minutes. Pwede na. Pwede na. Pwede na ulit pumakbak guys. Nagutom lang talaga ako. Hingi sa akin yung bata ng pera. Oh, ayun o. Ayun o. Ayaw mo yata eh. Nagliwanag yung paningin ko nung nakakain ako ng kanin. Ay, ng kanin ng lumi. Oras na. Sakto, alas 3. 2:30, alas 3 na. Sakto. 30 minutes tayo nakapagpahinga. Nakapagpahinga rin yung motor. Pwede na rin truck-truckin. SG. Habang hindi natin na yung traffic. Habang hindi pa natin maralasab yung matinding traffic. Ay, sa Ortigas. So far so good. Mayos-ayos naman yung biyahe natin. And ayan, nag-go na. Go na at may ambulansya sa likuran eh. Okay naman guys, wala namang naging problems yung ating motor. Nandito na tayo sa Ortigas, sa may EDSA. Malapit na rin ako sa bahay. Kaya na masasabi ko lang, all goods ang biyahe, all goods yung battery operated na TMX, all goods yung 2020 model na 5 years old, bumabalagbag pa sa mga long rides. Pasok pa yung charging coil natin, okay pa rin, malakas pa rin yung response ng ng makina. Kayang kaya pa ito i-ride sa bataan. Try natin. So ngayon mga kasabot, panoorin nyo lang tong video natin. Thank you sa mga nagla-like, share and subscribe. Maraming salamat sa mga solid followers natin. Ganito na lang guys. Ride safe and God bless. So ngayon mga kasabot, bawi na kami. Ready, mag-aalauna 15. Ito yung niliguan namin dagat.